Hello everyone! Ito na naman ang ating bagong update. Ito ang news series na naman ng ating Pinto Tips bilang isang OFW dito sa Hong Kong dahil nga may ulan at bagyo ngayon, so walang pasok ang aking mga alaga. 5 po yan sila. So pag nandun ako sa loob at nagsasalita na ako po, hindi ako makapagsalita dahil sa maingay sila. So hindi natin naman pwedeng maiwasan yan. Pero ganun pa man, nakita nyo nandito ako sa kusina. Pasensya na po kayo sa aking mga sabit-sabit na mga yan. Nandyan nga o, di ba? Para akong may mga Christmas tree. Dahil maliit nga lang ang espasyo dito sa Hong Kong, ang kusina, di pa lang ang laki, kaya ganun talaga. Pero ganun pa man, okay lang, basta mabait ang amo mo, walang problema. Anuhin mo yung napakagandang bahay kung hindi ka naman komportable at katulong pa rin ang turing sa'yo. Naranasan ko po yan, kaya ito ang ituturo ko sa iyo, tips para kahit papaano mapagaan naman ang inyong loob sa aking mga advice sa inyo. Unang-una, dumating ako dito sa Hong Kong is 2016 po yun. Unang saba ko yan. Pero una, talagang sadyang malaki ang pinag-adjust ko dahil hindi ko nga kaya. Pero ganun pa man, pag porsigido ka sa iyong ginagawa at may pangarap ka para sa iyong pamilya, walang imposible. Nagtisa ko hanggang 2 taon. Pero sa simula ko doon, Diyos ko, mataba rin ako pero nangayayat ako ng sobra dahil sa mahirap talaga sadya ang trabaho. 2 na nga kami katulong doon. Pero sadyang talagang ang trabaho namin is walang hinto. Walang pahinga sa trabaho. Magsisimula ka ng alas 5 hanggang matatapos ka ng alas 12 at wala pang upo-upo yun. Buong maghapon kang nakatayo. Bawal pag bumamit ng cellphone doon. Kung naranasan ang talagang grabe ang trabaho, naranasan ko na walang hinto, pagkain lang ang break time mo doon. Pero sabi ko, ganito ba talaga ang trabaho dito sa Hong Kong? Sobra nilang higpit, walang pahinga, wala ka pang hawak ng cellphone, sa gabi ka lang. Pero sa gabi wala ka ng time dahil sa sobrang pagod mo na, ang tapos mo is hanggang alas 12. So hindi mo na kaya talagang gampanan mag-cellphone pa. Kaya yung pagod mo, i-relax mo lang dahil gigising ka ulit ng hanggang alas 5. So ilan na lang ang itutulong mo dito kasi napakadamot nila sa pahinga, sa tulog. Kailangan 5 oras o 6 na oras, yun lang ang sapat mo ng tulog. Tapos trabaho naman. So 2 kami noon, yung isa is nag-a-assist siya sa mga bata. Kumbaga routine din ang gawain namin. Every week, pinapalit-palitan ng amo namin kung saan kami magiging schedule mag-alaga ng bata o sa pagluluto. Kaya okay pa rin sa akin kasi nandun na yung may karamay ako, may kasama ako. Kumbaga nagsisharing kami ng kahit paano mga kwento. Pero sa mga baguhan na dumarating dito sa Hong Kong, kapag nakaranas kayo ng ganyan, tiisin nyo lang, sa simula lang yun talaga. May mga trial na minsan talagang mahirap natin i-adjust. Dahil iba ang patakaran sa Pilipinas at iba din patakaran dito sa Hong Kong. Kapag nagkaamo ko ng Chinese, talagang mahigpit sila pagdating sa trabaho at lalo na sa mga binabayad nila sa inyo. Siyempre, kailangan sulit talaga sila. So, ang mapapayo ko sa inyo, kapag nandito kayo, ang lagi kong sinasabi nga sa inyo is lakasan nyo lang ang inyong loob. Kasi nga, dito lahat ng mga pagsubok talaga, pagdadaanan ninyo na kung nag-iisa ka lang, wala ka pang magpagkwentuhan ng mga gusto mong sabihin. So, minsan nakakabigat talaga ng loob. Kaya yung iba nga, pag once na nagdi-day off sila ng every Sunday, halos ayaw na nilang umuwi ng bahay. So, pag umuwi sila ng bahay, yung isip nila, nakalaan na lang sa loob ng bahay kung ano na naman ang gagawin nila, lalo na kung hindi sila masaya sa kanilang ginagawa. May mga bagay din kasi talagang minsan na kailangan nating gampanan, tulad ng minsan nagkakaroon tayo ng mga problema, minsan hindi rin natin talaga sadya inaasahan yan. Pero minsan wag nating dadalhin yan sa ating mga trabaho para at least hindi tayo mahirapan. At saka iba-iba din kasi ang sitwasyon ng amo dito. Kasi nung bago ako dito, okay naman yung amo ko. As long as binabayaran kanila, kailangan sulit sila. At doon naman din ako nakaranas ng mag-travel kami kung saan-saan. Kaya buong Asia, naikot na namin yan dahil nga may alaga kaming 3. So, na-i-enjoy din namin mag-travel. Kahit pa paano nakakapunta rin kami sa mga ibang lugar. Diba? Magandang experience na rin para sa amin yun. Sa akin at sa kasama ko. Hanggang sa natapos namin ang 2 taon, sa pagtitiis namin, naghanap kami ng amo. Ang pinagandahan kasi dito, bakit? Once na natapos ka ng kontrata dito sa Hong Kong, may chance ka nang makapili ng amo na gusto mo. Doon lang ang pinakamaganda. Pero once na hindi mo natapos, na-break ang contract mo, amo mo pa rin ang choice sa'yo at wala kang magagawa kundi ikaw din mismo ang mag-agree sa kanila kung gusto mo ba o hindi. Pero hindi katulad ng tapos ang kontrata mo, may option ka. O ito yung mga family na alagaan mo, may free room ka, o yan, may free time ka, isa lang alagaan mong bata, mga ganyan. Naka-details naman yan. Pero pag once na break contract ka, wala kang choice. Kung ano lang yung mag-i-interview dyan sa agency sa'yo, yun lang yun. Hindi ka pwedeng makapagpili kung ano mga standard ng amo, mabait pa o ano. Dahil hindi nga tapos ang iyong kontrata. Pero para sa akin,
kahit ano pa man niya mapili nyo, basta ang malaga mabait. Ang importante mabait, nabibigyan ka ng pagkain, sapat na tulog, may pahinga. Kasi ang karaniwan dito, minsan talaga sadya, ang pinakamahirap dito kapag nagkakaroon tayo ng amo is yung tiwala ng amo. Minsan napakatagal nilang ibibigay yan sa'yo. Kaya ikaw, kung pinagkatiwalaan ka ng amo mo, pahalagahan mo yun kasi yun ang pinakamahalaga. Kasi once nasira yun, sira na rin ang relationship ninyo. Ganun sila, kung nasira ang tiwalang pinigay nila sa'yo, hindi na mauulit na magtitiwala ulit sila. Lagi nang may pagdududa. Kaya ang payo ko sa inyo, bigyan nyo lang yung best na kaya nyo. Maging totoo kayo. Honest talaga ang important sa lahat. Nakangiti. Tapos bibong-bibo kayo. Matalino. Yan ang mga gusto ng mga amo dito. Kaya ako, maswerte na ako sa aking amo dahil nandito na lahat yung hinahanap ko noon na hindi ko nakita sa una at sa pangalawa kong amo. Kaya ito, sinishare ko nga lang sa inyo ang aking experience. Maganda ang Hong Kong at freedom ka. Pero marami ang mga tukso. Ika nga ba? Kaya kung may nagustuhan kayo sa aking tips advice, mag-comment lang kayo dyan sa baba at paki-subscribe naman din at paki-like and share na rin. Kung sakaling nagustuhan niyo ang aking tips para kahit paano, may maituturo na naman akong advice bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Maraming salamat!